So, alam niyo kung anong mensahe ko ngayon? Yan, how to maximize your joy. Yan yung message natin, kaya medyo parang nawala bigla yung ano. Pero sabi ko nga sa Panginoon, kailangan ma-deliver ko to, kailangan i-send ko to sa bawat isa kasi yun nga ang katawagan ng Panginoon, di ba, sa bawat isa sa atin. And actually nga daw, sa panahon natin ngayon, mahirap na daw humanap ng tao o Kristiyanong nakangiti, di ba? Bakit? Kasi sa dinami-dami ng mga pagsubok sa buhay, mga problema o mga pinagdadaanan, parang ang hirap ng ngumiti o tumawa. Pero sabi ko nga nung prayer marathon, di ba? Sabi ko, kasi sabi si Ate Mer nung daw yung bagay na nahihirapan sila. Parang halos lahat, ang daming mga pinaghihirapan, mga nakasimangot, mga malungkot. Pero ang sabi ko nga sa kanila sa dulo, alam nyo ba kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa atin na kailangan walang makaagaw, yun yung joy natin. 'Di ba? Yun yung nakangiti pa rin tayo, 'di ba? Kahit sa gitna ng problema, nakakatawa pa rin tayo kahit may mga pangyayari. Bakit? Kasi kung hindi, ano pang lamang natin sa iba? 'Di ba? Kasi yung mga tao sa mundo, 'di ba, ang lulungkot na nga nila, sabay sasama pa tayo sa pagkabugnot, 'di ba, ng ating mga muka, wala na tayong lamang sa kanila. Pero pag nakita nila na kahit ganito yung nangyayari sa mundo, ganito ang mga bali-balita, di ba? Still, meron ka pa rin kapayapaan, nakakatawa ka pa rin, nakakangiti ka pa rin, yun ang lamang mo sa kanila. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ngumiti ka na. Mag-exercise ka na, ngumiti ka na, mag-smile ka na. Di ba? Sabi mo, ayusin mo na yung mukha mo in Jesus' name. Sabi mo, maayos na ang mukha mo in Jesus' name. Ayan, maayos. Ako, na-practice ko talaga yan ngayon. Sabi ko, in Jesus' name, maayos itong mukha ko. In Jesus' name. Yan, kaya, gano'n ang dapat. And sabi nga daw nila, napakahirap daw ngayon na magkaroon ng joy kasi kabi-kabila ang mga balita. And sabi nga dito, di ba, nung mga nakaraan, sinasabi ko kahit sa OBS, ipag-pray natin ngayon na magkaroon tayo ng masayang Pasko. Pero parang sa kabilang banda, parang syempre may pagdududa na binibigay ang kaaway, di ba? Na paano kang magre-rejoice sa Pasko kung ang mga balita yung China, binobomba na naman yung mga barko natin, mga Coast Guard natin, di ba? Tapos yung mga uso na naman daw ngayon, kakaiba naman yung term, yung walking pneumonia daw. Di ba? Pumasok na sa Pilipinas, mag-ingat daw tayo. Tapos pag pumunta ka dyan sa Bucor, hindi ka daw pwedeng pumasok nang hindi ka na naman naka-face mask, di ba? Parang binabalik na naman, di ba, yung mga ganyang balita. Tapos ng mga nakaraan, di ba, ilan din ang mga lindol na nangyari, di ba? Dito lang sa atin, ang dami ng mga ganong balita. Tapos syempre, may mga kanya-kanya pa tayong mga pagsubok at mga problemang nararanasan. O ngayon, ikaw ang magtanong, paano kang sasaya niyan? Paano kang ngingiti niyan? Pero alam nyo, ang good news, ang mabuting balita, kaya pa rin, di ba, sa pamamagitan ni Jesus. Di ba? Sabi mo nga sa sarili mo, Jesus is my joy. Di ba? Parang yung sinasabi nung sa war room, di ba? Ang joy ko ay hindi sa asawa ko, ang joy ko ay hindi sa pamilya ko, hindi sa anak ko, sa trabaho ko, ang joy ko ay makikita kay Jesus. Di ba? Kaya dapat ganun ang pananampalataya natin. Ganun dapat ang sinasabi natin sa sarili natin at sa demonyo kung binubugnot tayo ng demonyo. Amen? Di ba? Kaya yan po ang pag-aaralan natin ngayon na hindi na natin patatagalin pa. And sabi nga, di ba, sabi nung mensahe ng mga angel nung time na dumating si Jesus, magkakaroon daw tayo ng joy which shall be to all people. Di ba? Tapos yung kaninang binasa natin na verse, sino ba nagbasa kanina? Si Gabi, di ba? Yung sinasabi doon, rejoice evermore. Tapos sabi rin ng Philippians, di ba? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Sabi rin ng Bible, the joy of the Lord is our strength. Kaya kapag walang joy, ano napapansin niyo sa isang tao? Pag walang joy, mahina. Pag walang joy, hindi makabangon. Pag walang joy, hindi malaman kung ano ang gagawin. Di ba? Kasi the joy of the Lord is our strength. Pag nawala yan sa'yo, parang wala kang lakas na bumangon. Parang wala kang lakas na mag-aral. Parang wala kang lakas, di ba, na magtrabaho. Pero kapag ang joy ay bumalik sa'yo, di ba, talaga naman, ganadong-ganado. Kaya nga sabi ng Psalm, di ba, will you not revive us again, O Lord, that we may rejoice in you? Di ba? Yun ang sabi ng Bible, di ba, na kapag daw ni-revive tayo kasi ng Panginoon,
doon tayo magre-rejoice. Di ba? Kaya kailangan ngayon mangyari sa atin ang revival of joy. Amen? Amen. And sinasabi nga ng kanta, di ba, na joy to the world, the Lord has come. Saan daw mapupunta yung joy? To the world. Sa ating lahat. Di ba? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, ikaw kandidato ka. Pwede mong matanggap ang joy na yon. Di ba? So ngayon, how to maximize your joy? Unang-una, kailangan Jesus first, other second, yourself last. Okay? Huwag mong imi-misspell yan. Actually, practical lang na pagtuturo po to, mga kapatid. Pero minsan, kadalasan, nalilimutan na natin. Kaya I pray, di ba, na sa pagre-remind sa atin ng Panginoon ngayon, ay mai-apply ulit natin. Kasi kapag hindi mo na ayos yung spelling ng joy na yan, inuna mo yung Y, hindi na joy yan. Yodge na yan. Di ba? Kabaliktaran na ng joy. Yodge na yan. Di ba? If you want yodge, real yodge. Pwede bang ganon? Joy. Ang totoong spelling ng joy is J-O-Y. Meaning to say, una si Jesus talaga. Pangalawa mo, others. Pangatlo, yourself. Kasi kapag inuna mo ang sarili mo, doon ka magsisimulang malungkot. Okay? Kapag inuna mo ang others naman, ganun din. Di ba? Pag halimbawa, lagi ka na lang si iba, mauubos ka. Di ba? And later on, malulungkot ka kasi panay iba ng iba yung inatupag mo. Pero kung inuna mo yung source ng joy, which is Jesus Christ, aayos ang lahat. Kaya nga, di ba, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat ng bagay maayos kapag inuna natin ang Diyos. Kaya ngayong Christmas, unahin talaga muna natin si Lord. Bago ka kumain ng kung ano-anong salad, menudo, hamonado, at kung ano-ano pa, di ba? I-worship mo muna si Lord, kausapin mo muna siya, magpasalamat ka muna sa Panginoon sa mga ginawa niya. Amen? Amen. Di ba? And sabi nga ng Luke 10:27, ito yan, no? Ganito yung hierarchy o pagkakasunod-sunod. Sabi diyan, he answered, love the Lord your God with all your heart. Sino mo nang binanggit? Lord, with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor. Sino pangalawa? Neighbor. Sino yung huli? As yourself. Di ba? Kaya kahit dyan, makikita nyo yung pagkakasunod-sunod dapat. Una muna si Lord, mahalin daw ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong kalakasan. And sunod mo na daw yung neighbor. Pero take note ha, hindi nyo mababasa dyan na love your neighbor with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Kasi pang kay Lord lang yon. Sabi mo, pang kay Lord lang yon. Di ba? Yung buong puso, di ba? Yung ibibigay ko ang buong puso ko para kay Lord lang yon. Hindi yun sa kapitbahay, sa crush mo o kung kani-kanino. Para lang kay Lord yon. Ang para sa neighbor, yung sarili mo. Neighbor as yourself. Paano mo bang alagaan ang sarili mo? Paano mong mahalin? Naliligo ka ba araw-araw? Ay, hindi sumasagot oh. Nagtututbrush ka ba pagtapos kumain? Oh, hindi rin sumasagot oh. Yan. Kailangan, di ba, sabi nga, you cannot give what you do not have. Kailangan, alagaan mo muna yung sarili mo, mahalin mo muna yung sarili mo, nang sa gayon, kaya mong mahalin yung kapwa. Okay? Pero again, J-O-Y. Yan ang, spelling natin. Tapos, ito nga, wag nyo daw gagayahin itong coach na ito. Hindi ko kilala kung sino siya, itong mama na ito. Pero kasi dati, coach siya ng football sa college, sa isang university. Alam niyo ba, nung siya ay coach pa ng football sa isang university, okay pa sila ng pamilya niya. Okay pa siya ng asawa, okay pa sila ng asawa niya. Pero alam niyo ba, kasi itong coach na ito, na-promote siya. Naging coach siya ng football ng buong bansa. Ay, tama ba? Buong bansa. Okay? Pero alam niyo ba ang nakakashock na nangyari nung siya ay naging coach ng buong bansa, na-promote siya? Ito sabi niya, in pro football, however, a counterment and a distraction to winning. Pertaining ito sa asawa niya ha. Sabi niya, he said, winning football was his number 1 priority and his 2 sons second. Diba? Kaya, how tragic. Diba nakakalungkot kasi nung sumikat na siya,
nung siya ay naging coach na ng pangbuong bansa na football, ano nangyari? Kinalimutan niya na asawa niya, naghiwalay na sila. Tapos yung mga anak niya, pangalawa na lang. Una sa kanya, yung football. Alam nyo, nakakalungkot kasi yung tao na yan, hindi masaya. Bakit? Kasi naiba na yung pagkakasunod-sunod, 'di ba, ng kanyang priority. Una na yung Y, 'di ba? Sunod na yung O, tapos si Jesus nga walang nabanggit 'di ba? Samantalang itong isa, si Tom Landry, former coach naman siya ng Dallas Cowboys. Alam nyo ang sinabi niya nung isang beses na in-interview siya, sabi niya dito, the thrill of knowing Jesus is the greatest thing that ever happened to me. I think God has put me in a very special place and He expects me to use it to His glory in everything I do. Whether coaching, football, or talking to the press, I am always a Christian. Christ is first, family second, and football third. Yan. So, nasa ayos ba? Yung kanyang JOY, nasa ayos. Kaya yan naman ang dapat nating gayahin. 'Di ba? Na kahit siya naging coach na siya, 'di ba, ng Dallas Cowboys, hindi niya kinakalimutan si Lord. Una daw si Lord, and in fact, si Lord ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. 'Di ba? Pangalawa, ano yung priority niya? Yun nga yung family niya. 'Di ba? And minsan tayo may mga pagkakataon din na 'di ba minsan ang nangyayari, una, trabaho, o kaya naman pag-aaral. Minsan pumapangalawa na lang yung pamilya. Pero darating tayo sa punto na marirealize natin pag hindi na tayo kailangan ng boss natin, hindi na tayo kailangan ng kumpanya natin, magsisisi ka ngayon na hindi ka nag-spend ng time sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa mga anak mo, 'di ba? And kung kailan gusto mo nang makipag-bonding sa kanila, may mga sarili-sarili na silang pamilya. 'Di ba? O kaya naman, pinaka-worst situation pa, yung wala na. 'Di ba? Kaya nga sana dito ngayong Christmas, ang wish ko talaga, lahat tayo dito, mapalalaki, babae, YA, youth, kids, adult, maiayos natin yung mga priority natin. Una si Jesus, pangalawa pamilya, others, at pangatlo yourself. Kaya may mga taong malulungkot, wala, iba-iba na. 'Di ba? Yung spelling, tatlo lang 'yan ha. Kaya kailangan magets nyo, J-O-Y. Diba? Kaya kapag may nag-aano sa'yo na, uy, football tayo, uy, basketball tayo, pero kailangan ka ng pamilya mo, kailangan ka ng mahal mo sa buhay, isang tabi mo yung football mo. Wow, football. Isang tabi mo yung fishball mo. Kung ano yung ginagawa mo. Diba? I-priority mo yung pamilya mo. Amen? Medyo masakit to kasi guilty tayo sa part na to. 'Di ba? Na minsan mas inuuna pa natin pag-aaral, pagtatrabaho kaysa sa mga mahal natin sa buhay. But it is the time to return, 'di ba? Doon sa prinsipyo na 'yon. Na kung gusto mo ng joy, J-O-Y. Amen. Sabi mo sa katabi mo, J-O-Y. Kaya parang itong mag-asawa na 'to, 'di ba? Sa mga mag-asawa, makinig po kayo ha. Sabi kasi nag-aaway sila mag-asawa. Sabi ng babae, sabihin daw natin, how can you just go off like that? Diba? Aalis ka na lang, sabi ni Elsa. We haven't settled a thing, hindi pa nga natin naayos tong bagay na to. Alam niyo ang ginawa ni Steve, nung lalaki? Then Steve did what few men as ambitious and dreamen as Steve is could do. He turned around and went to the phone and canceled all his appointments for that day, saying to me, in effect, that our relationship meant more than business meetings, saying that I'd married a man who would sacrifice work for love. Oh, 'di ba? Sino kaya ang mga ganyan, 'di ba? Na isasakripisyo ang trabaho para lang sa minamahal niya, 'di ba? Mawala na ang trabaho ko, wag ka lang, 'di ba? Pero ganun kasi 'yon, Jesus, others, yourself, 'di ba? Na dapat ganun ang priority. Hindi yung aalis ka na lang ng bahay, hindi pa nga tayo nag-aayos. Di ba? Kaya yan si Mama at Papa, dati laging nag-aano yan. Pero sinasabi sa akin ni Mama, yan ang kagandahan sa Papa mo. Hindi kami nag-aano hindi nagbabati. Yan, ganyan. Yan ang pinagmamalaki niya. Talagang nagbabati muna kami bago siya magtinda.
Di ba? Kasi nga naman, no, kapag umalis ka, di ba, nagtinda ka, tapos alam mong hindi kayo okay ng asawa mo, hindi mo rin di ba? Kagaya kasi si Papa, dati, ang tinitinda niya balot. Di ba? Imagine niyo kung dati, hindi siya agad nakikipagbati kay Mama. Paano siyang sisigaw ng perfect na balot nun? Penoy, balot, balot. Hindi niya masigaw. Diba? Pero pag okay sila, perfect na Penoy, balot! Di ba? Kaya naman kahit kung sino-sino, naririnig yung ganon. Di ba? Sa trabaho din. Di ba? Kapag hindi kayo okay ng asawa mo, hindi kayo ayos sa pamilya, nagagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Di ba? Hindi rin naman. Di ba? Kaya dapat alam natin yung priority natin. Jesus first, others second, yourself last. Kung gusto mong maging masaya, ayusin mo lahat ng yan. Una, lapit ka kay Lord. Lord, kung meron man akong kasalanan sa'yo, patawarin niyo po ako ha. Sabihin mo talaga kung ano yung kasalanan mo. Then sunod, sa others, makipagsundo ka. And yourself. Pangalawa, kung gusto mo nang i-maximize yung joy, share your joy. Ibig sabihin, make others happy. Amen? Di ba? Parang yung nasa picture, oh. Pag ikaw daw bumili ka ng pizza, ilang slice yon? 8, di ba? Pero kung gusto mong masulit, pwede pong 10. Sige. Di ba? Pwedeng di ba minsan may nare-request yung ganon. Pwedeng square cut, di ba? Para mas marami. Pero ang punto dito, halimbawa, imagine niyo parang yung sinasabi ni Ate Ruth, di ba? Na kapag ikaw lang mag-isa yung kumain ng 8 slices na yon, ikaw lang ang masaya. Pero kapag tinawag mo yung 7 friends mo, uy, may pizza ako dito, oh. Galing Angel's Pizza, oh. Di ba? Kain tayo. O ilang kayo naging masaya? 8. Di ba? Kaya ikaw, kung gusto mong i-maximize yung joy mo, di ba, paramihin mo, i-share mo sa iba. Kaya dyan papasok yung joy of giving. Di ba? Na sino dito, taas ang kamay ng malungkot ka, bugnuting ka kapag nagbibigay. Kung tataas ka, kailangan, you must be born again. Kaya kailangan mong ma-born again. Bakit? Kasi ang normal na Kristiyano, sumasaya siya kapag nagbibigay. Amen? Tingnan mo nga katabi mo, mukhang masaya ba yan pag nagbibigay? Di ba? O lagi na lang, laki ng butas ng ilong pag nagbibigay. Di ba? Sabi dyan, Philippians 2:17-18. But I will rejoice, even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service in an offering to God. And I want all of you to share that joy. Yes, you should rejoice, and I will share your joy. Sabi nyo nga, share your joy. Diba? Tapos sabi naman ng Hebrews 13:16, do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Kapag daw ikaw, nagbibigay ka, sineshare mo anong meron ka, yun daw yung nagiging sacrifice na pleasing sa Diyos, natutuwa din ng Diyos. Kaya in return, ikaw din, ang saya-saya mo. Amen? Kaya nga nung nagbabalot kami ng regalo, parang kami din, ang saya maging kids, oh. Di ba? Parang na-imagine ko na yung mga itsura ng mga batang bibigyan, no? Di ba? Talagang, tapos kung ikaw naman makita mo yon, talaga naman priceless. Di ba? Kahit bit galing sa Everwin o landmark yon, talaga namang ang saya kapag naibigay mo na. Di ba? Kasi lalong-lalo ngayon, ang sayang magpasaya pag bata lalo, di ba? Kasi kahit ano ibigay mo dyan, thank you po, thank you Jesus, thank you sponsors. Di ba? Pag malaki na, pag lola na, bigyan mo ng salamat. Di ba? Tas hindi gagamitin. Di ba? O kaya naman, hindi pala kailangan. Di ba? May ako sa'yo. Ganun ba? Salamat. Bigyan pa kita eh. Di ba? Parang, ang hirap. Pero pag sa bata, talaga naman. And sabi nga, 1 Timothy 6:18, they are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Kaya kung gusto mong sumaya, ma-maximize ang joy mo, lalong-lalo na this Christmas, mag-share ka. Diba? Why don't you give love on Christmas Day? Diba? Kaya yun ang katawagan natin ngayon. Gusto mong i-maximize yung joy mo, share your joy. Pangatlo, live to please God and not men.
Yan. Mamuhay tayo na ang piniplease lang natin ay ang Diyos. Alam niyo, isa sa mga nakakapagpalungkot at nakakapagpapagod sa buhay ay yung mamuhay ka na piniplease mo yung mga tao. Di ba? Sino nakaranas na nun? Di ba? Yung ipiplease mo yung tao. Di ba? Kaya maraming mga, walang tiwala sa sarili, mga mahiyain. Alam niyo kung bakit? Kasi iniisip kung ano ang iisipin ng tao. Diba? Sa mga nagsusong lead, diba? Kailangan perfect. Ano kayang itsura ko pag nagsusong lead? Kaya mag-aano pa yan? Magbibideo pa yan. Selfie video. Pipikit. Ay, ang pangit. Ang sagwa. Ayusin ko nga. Kasi isipin niya, baka kasi makita ko ng mga tao habang kumakanta, kailangan maayos. Diba? Ganon. O ganon din yung mga mag-opening prayer. Ano kayang mga vocabulary yung sasabihin ko para hindi ako pagtawanan? Kailangan perfect yung English ko. Di ba? Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth. Di ba? Bringer of good tidings. Para talagang ipe-perfect mo yung mga Kasi bakit? Nagpi-please ka ng tao. Pero kung iisipin mo lang, Diyos lang, siya lang ang audience mo, audience of one ka, hindi ka malulungkot. Hindi ka mabibigatan. Di ba? Kagaya nga ng di ba? Yung mag-ama, na naglalakbay, di ba? Yung kinuwento ni Ate Mer noon, na nakita nila, naglalakad yung mag-ama, kasama yung asno. Di ba? Lumakad sila. Ay, yun nga, sabi ng mga tao, ang ob-ob naman nitong mag-ama na to. May asno sila, pero hindi naman ginagamit. Di ba? Kaya ang ginawa ng tatay, pinasakay yung anak. Di ba? Pagdaan nila sa another kanto, sabi ng mga tao, grabe yung anak ko. Pinaglalakad yung tatay, ang tanda na nga nung tatay. Oh. Kaya sabi ng anak, tayo, sige, ikaw na yung sumakay. Kaya pinasakay yung tatay, tapos yung anak yung naglalakad. Tapos nung sa kabilang kanto naman, sabi yung tatay, pinaglalakad yung anak. Di ba? Siya yung nakasakay. Di ba? Kaya ang ending, sabi nilang mag-ama, sige tayo na lang magkarga nung kabayo. Diba? Nung asno. Diba? Kaya pagsunod, sa susunod na kanto, yun, natawag tuloy sila. Grabe, ang mangmang naman ito. Diba? Parang ewan. Diba? Kasi nga, you cannot please everyone. Amen? Papataba ka, baboy mo. Diba? Papapayat, mukha kang butiki. Wala kang paglagyan, diba? Papaputi ka, para ka namang, multo niyan. Diba? Para kang white lady. Papaitim ka, mukha kang bakulaw. Parang ganun, di ba parang wala kang paglagyan. Kakapalan mo yung kilay mo, ang sagwa ng kilay mo. Ninipisan mo, hinangin ba yung kilay mo na walang lahat eh. Di ba parang, di ba parang ang hirap. Naintindihan? Kaya kapag ikaw, mag-aaral ka, maglilingkod ka sa Diyos, magtatrabaho ka man, live to please God, not men. Amen? Gaganap ka dito, kakanta ka, live to please God, not men. Sasayaw ka, di ba? Live to please God, not men. Kaka-please mo sa tao, hindi mo di ba? Parang itudo mo para kay Lord. Di ba? Talagang, kung para kay Lord yan, hindi mo iisipin yung mga tao. Kundi para kay Lord. Si Lord talaga iisipin mo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord lang. Pang-apat, do not compare. Basahin muna natin 1 Thessalonians 2:4. For we speak as messengers approved by God, to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. Okay? And then pang-apat, para ma-maximize ang joy, do not compare. Ayan, sino sa inyo ang hilig mag-compare? Di ba? Halimbawa, ngayong Kapaskuhan, di ba? Sino sa inyo yung reregaluhan ni Ninong, ni Ninang? Di ba? Ako, ganun ang ugali ko dati. Ba't kay Risa binigay 1,000? Akin 500. Siguro mas mahal siya. Diba? Parang ganun. Di ba? Bakit siya, ulam niya hotdog. Di ba? Ay, ulam niya, pork chop. Ako ketchup. Di ba? Parang laging kinukumpara yung sarili sa iba. Di ba? Bakit ganun? Siya ang tangkad niya. Ako ang bansot ko. Di ba? Kaya hindi sumaya-saya. Di ba? Kaya yung mga artista, meron nga akong napanood na
Basta hindi ko sasabihin yung pangalan. Tapos sabi dun sa comment, bakit ganito na yung itsura ni ganyan? Di ba parang tumanda siya. Tapos may mga comment na, bakit ganun lahat ng mga nagpapa-opera nagiging kamukha ni Madam Auring? Sabi ng ganun. Kasi yung mukha niya nag-iba. Di ba? Hindi ko na sasabihin ko sino. Ayan. Talagang naging pero nung tiningnan ko, baka mukha nga ni Madam Auring. Di ba? Kasi nga, kapag halimbawa, nainggit sa ilong ni ganto, papa-opera, di ba? Nainggit sa panga ni ganto, papatabas, di ba? Tatanggalin yung panga, di ba? Kumbaga parang papabawasan. Kaya parang isipin nyo, ang hirap sumaya sa mga sa mga tao o sa mundo na kumpara ng kumpara. Pero sabi nga ng Galatians 6:4, do not compare yourself with others. Just look at your own work to see if you have done anything to be proud of. You must each accept the responsibilities that are yours. Kaya kung gusto nyong sumaya, lalo na ngayong Pasko, huwag kang magkukumpara. Diba? Ba't sila may buko salad? Tayo, ganito, diba? Ba't sila may ham? Tayo ham. Diba? Ba't sila Jollibee? Tayo Jollibee. Diba? May mga, kaya hindi sumaya-saya. Iwasan magkumpara. At ito pa, Ezra 3:12. Ito, maganda tong pagbulay-bulayan. Sabi dito, nung nagawa na yung templo, sabi, but many of the priests and Levites and heads of the fathers' houses, old men who had seen the first temple, wept with a loud voice when the foundation of this temple was laid before their eyes. Yet, many shouted aloud for joy. Ayan. Kung halimbawang ko sa inyo, ikukwento ko kasi sa inyo yung kaganapan na yan. Yung templo na ginawa nila Zerubbabel ay hindi na ganun kaganda kagaya nung kay Solomon. Kaya ang sabi diyan sa verse na yan, yung mga matatanda daw, yung mga pare, nag-iyakan nung nakita yung templo na yon. Samantalang yung mga bago, yung mga bata, nagsisisigaw sa galak, sa saya. Ngayon, ano ang mapapansin nyo na ugali nung time na yan? Ang mapapansin nyo, comparison kasi. Kaya hindi naging masaya yung mga pare, di ba? Doon sa pagkaka-rebuild ng templo. Bakit? Kasi kinumpara nila yung templo ngayon sa templo noon. Ngayon, ano ang lesson? Minsan, may pagkakataon din daw na nalulungkot tayo pag kinukumpara natin yung Pasko ngayon sa Pasko noon. Di ba? Nung Pasko, ang bonus ko ganito. Di ba? Last year. Ngayon, wala man lang. Di ba? Nung last year, 10 ang ham ko. Ngayon, 2 na lang. Di ba? Last year, kompleto kaming mga magbabarkada. Ngayon, yung isa, wala na. Nag-asawa kasi. Di ba? Kailangan daw, every day, every year, may expect ka na something new, na bago. Di ba? And yun nga yung napansin ko sa, kahit nga tayo, di ba, may ugali tayong ganyan. Lalong-lalo na yung mga Pinoy, di ba? Kaya kapag kunwari, nagba-birthday, ano ang wish? Uy, Althea, happy birthday. Wish ko sa'yo, wag kang magbago, ha? Wag nang tatangkad. Ganon. Di ba? Uy, Tenten, happy birthday. Huwag kang magbago, ha? Wala nang pagbabago sa muka. Wala nang Di ba? Kasi tayo, sabi nga, ang pinaka-constant daw sa mundo ay change. Di ba? Yan ang pinaka hindi nagbabago, yung change. Bakit? Kasi laging may change. Kaya dapat ikaw, tanggapin mo yon. Amen? Di ba? Halimbawa, yung mga, kagaya nga ng mga, di ba, yung parang, yung sa ugali din ng mga Kristiyano, di ba? Last week, ganito yung naramdaman ko nung kumanta tayo. Nag-goosebumps talaga ako, tumayo balahibo ko bakit ngayon wala? Di ba? Hindi kasi laging ganun. Di ba? May iba't iba ang ginagawa ng Panginoon. Kaya dapat matuto kang huwag magkumpara. Okay? Amen? Do not compare. Panglima, do not worry. Ayan. So, do not worry. Ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Yan. Ito, naranasan din namin tong mga pastor, yung pag-aalala. Diba? Nag-aalala kami, ano ibibigay namin sa ganito? Ano ibibigay namin sa ganyan? Diba? Pag inaalala mo kasi yun, diba? Parang, oo nga, ano bang makakapagpasaya sa kanya? Taas ang kamay na may mga inaanak na. Diba? Parang kung sa mga may inaanak, diba?
iniisip ka, ano bang ibibigay ko sa inaanak kong to? 'Di ba? Pera na lang ba? Hindi pa naman marunong gumasta. 'Di ba? Ano ba, damit ba? Ang jologs naman, 'di ba? Para may mga worry ka na ganon. 'Di ba? Pero sabi ng Bible, do not worry anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Iwasan na mag-alala. 'Di ba? Kasi kapag nag-aalala, nawawalan tayo ng kapayapaan. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, wag mag-alala. Okay? Yan, wag mag-alala sa mga inaanak, taguan niyo na lang. Yun nga, do not worry. Okay? And pang-anim, avoid stress. Yan, yun pa rin ang verse natin dyan, Philippians 4:6. Tagdan, Carl, pahinaan nga ng konti yung yung pang-tinis. Ayan, parang ang tinis kasi. Ayan, praise. Ayan, okay. Ayan, ibig sabihin nito, Philippians 4:6 pa rin, yun pa rin ang verse, avoid stress. Okay? Kasi lalong-lalo na nga ngayon, di ba, napaka-stressful. 'Di ba, ng season nga daw na ito. Ito ang pinakamasaya, pero ito rin daw ang pinaka-stressful. Kaya kung ikaw Kristiyano ka, yan, bawasan mo yung stress mo sa pamamagitan ng pananalangin. O paano iiwasan ng stress? Unang-una, paminsan-minsan, piliin mong mapag-isa. Tapos pag nag-isa ka, syempre mag-pray ka. Okay? Tapos sunod, bawasan ang mga ginagawa. Diba? Sino man sa inyo ang nai-stress ngayon, i-take note nyo to ha. Una, hayaan nyo naman ang sarili nyong mapag-isa. Kasi kung laging kayong bombarded and surrounded ng mga tao, yan ang isa sa pinaka nakaka-stress. Diba? Ang tao nga, talagang napaka-lovely daw. Diba? Talagang mamahalin mo ang mga tao. Pero kapag sobra na, nagiging stressful din. Kaya dapat matuto kang mag-balance. Pangalawa, matuto kang manalangin. Okay? So, pray ka kay Lord. Mag-solitude ka. Diba? And pangatlo, yun nga, i-remove mo yung mga unnecessary na mga ginagawa mo. Pag sobra naman, diba? And learn to say no. Sabi mo sa katabi mo, learn to say no. Yes. Yung parang feeling mo mapapagod ka lang dyan ng todo, o kaya naman may stress ka lang, diba? Learn to say no. Diba kunwari, pag sinabi sa'yo, uy, attend ka reunion. Parang, nating mga magkakaklase. Parang feeling mo, magyayabangan lang doon kung ilan ang kotse, kung ano na yung trabaho, kung ilan na ang naging asawa. O kung hindi mo feel, di ba, na umattend, wag ka umattend. Di ba? Para less stress. Amen? At saka kung ano lang ang nandyan, pasalamatan. Okay? Avoid stress. Pang-pito, sabi na to ni Ate Mer sa inyo noon, simplify your life. Gawin nating simple ang buhay. Paano ibig sabihin nun? Halimbawa, kung napapagod kang mag-ayos ng Christmas tree, edi wag ka muna mag-Christmas tree. Next decade na lang ulit. Kung nandiyan ka pa. Diba? Halimbawa, pwede namang pasimplehin ang buhay. Amen? Diba? Halimbawa, yung mga hotdog kasi ngayon, diba? Ang para sa iba, ano na yun, napaka-effort na. Yung pagsasalit-salitan mo pa, hotdog, marshmallow, tapos sa dulo may mansanas. Diba? Isa pa lang yon, tusok. Tapos, 100 yung gagawin mong ganon. Diba? O, pasimplihin ang buhay. Imbitahan ng mga kapitbahay, ang mga mahal sa buhay, o sila ang pagawin. Okay na lang dyan. Huwag masyadong pakomplikaduhin. Amen? Amen? Diba? Yung, kunwari, attend ka nga ng Christmas party, huwag naman yung naka-long gown ka. Diba? Pasimplihin ang buhay. Hirap na hirap ka tuloy sumakay ng tricycle. Diba? Kasi naka-long gown ka pa. Uy, saan ka pupunta? Attend kasi yung Christmas party. Diba? Pasimplihin ang buhay. Okay? Simplify your life. And sabi nga ng Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ibig sabihin niyan, huwag kang makisabay sa mundo. Diba? Kasi kung ganito ang uso, hayaan mo sila. Diba? Gawin mo kung ano yung mas makakapagpasaya sa'yo, kung saan ka mas, nasisimplihan, diba? Pero masaya. Okay? And Proverbs 19:23, the fear of the Lord leads to life, then one rests content, untouched by trouble. Okay? Simple. Diba? Kaya minsan may mga ganong lalaki, diba? Anong gusto mo sa babae? Yung simple. Diba?
Yung hindi, yung parang ilang layer yung, di ba? Yung lipstick, yung foundation, talagang kakapal, di ba? Yung ganun. Okay, and then pangwalo, learn to be content. Sabihin nyo nga, content ng 3 beses. Learn to be content. Bakit? Kasi kapag kontento ka, masaya ka. Sino daw ang mga pinakamalulungkot na mga tao? Yung mga hindi kontento. Diba? Kasi sila Gab, meron ng 55 inches na TV, Apple TV pa. Kailangan ako rin magkaroon akong TV, 65 inches, strawberry. Diba? Hindi Apple. Diba? Parang, parang minsan, hirap na hirap ko tuloy mag-ipon para magkaroon ka ng strawberry TV. Diba? Wala namang ganun. Diba? Kaya, naintindihan, wag tayong maging yung parang sakim. Iwasan nating mainggit. Amen? Huwag tayong mainggit, di ba? And sabi nga dito, next natin yung picture. Next. Yan. Merong isang, si Russell Colwell, lagi niyang kinukwento sa leadership. Yung tungkol sa ancient Persian na si Ali Hafed. Ayan. Yan si Ali Hafed, isa siyang mayamang lalaki na merong orchards, merong green fields, and meron siyang gardens. Ayun, no, yung itsura, may sarili siyang garden. Ngayon, isa siya sa pinakamayaman sa lugar nila and kontento sa buhay. Pero alam nyo, isang araw, nag-entertain siya ng bisita na nagkwento sa kanya ng tungkol sa diamond. Sabi nung bisita na yon kay Ali Hafed, alam mo ba, sobrang sasaya ka kapag nagkaroon ka ng diamond. And mas lalo kang magiging mayaman kapag nagkaroon ka ng minahan ng diamond. Kaya dapat magkaroon ka nun. Alam niyo ang nakakalungkot? Pumunta si Ali Hafed sa kwarto niya ng malungkot na malungkot at hindi kontento. And sabi nga, hindi daw siya nakatulog. Kasi bakit? Inisip niya ng inisip yung diamond na yon. And dahil sa pagkikrave niya na magkaroon ng minahan ng diamonds, binenta niya yung farm niya at nag-search siya ng mga rare stones, kagaya ng diamond nga. And he traveled the world over, pero finally becoming so poor, broken, and defeated. And dahil naramdaman niya na yun, na parang talo siya, wala siyang makita, na parang ganito lang to. Pag nakuha mo tong diamond, ganito lang. Diba? And alam niya ang nangyari, he committed suicide. Nagpakamatay siya. Diba? Isipin niyo maigi yun na, kontento, mayaman naman, may nagbalita lang na, alam mo ba, may diamond na ganito, hindi na naging masaya. Diba? E naalala niyo yung tribo na na kinuwento ni Ate Mer, na lahat naman sila masaya nun. Diba? May mga kinakain silang prutas, gulay, diba? Pag gusto nila ng isda, nakakakain naman sila. Pero hindi na nakontento at naging masaya yung tribo na yon. Nung isang araw, may nagdala ng brochure ng na naglalaman ng mga sapatos, damit, mga larawan ng cellphone. Kasi inisip nila, ay, meron palang ganito. Diba? Kaya doon na sila nagsimulang malungkot. And ang application niyan sa buhay natin? Ano ang brochure natin ngayon? Yan, yung mga Facebook, Instagram, diba? Yung mga nakikita natin sa social media. Na minsan, nagpapalungkot sa atin. Bakit? Buti pa yung friend ko, nakapag-Singapore na. Ako, hanggang dito pa rin. Sa bayan, diba? Parang, hanggang bayan lang ang naaabot ko. Diba? Parang ganon. Diba? Uy, buti pa silang mag-love life po. Mag-love team. Solid na solid, oh. Yung akin, hiniwalayan na ako. Diba? Kaya, nalulungkot tuloy. Kasi, meron kang nakikita na nangyayari sa iba. Pero kapag ikaw, di ba, sinimplihan mo yung buhay, naging kontento ka, naging mapagpasalamat ka sa kung ano yung meron ka, sasaya ka. Amen? Kaya sabihin nga natin kay Lord, thank you, Lord. Di ba? Napagpasalamatan nyo na ba yung mga bagay na meron kayo? Di ba? Thank you, Lord, may nanay ako. Thank you, Lord, may tatay ako. Kung wala man, thank you, Lord, may church. Thank you, Lord, may kaibigan ako. Naintindihan? Thank you, Lord, meron akong 3 damit. Kahit 3 lang yan, pagpasalamat natin kay Lord. Kasi ang kontentong tao ay mayaman na tao. Di ba? Kung kontento ka, mayaman ka na rin. Tingnan niyo si Paul. Philippians 4:11-13. Ano ang sabi niya? I am not saying this because I am in need.
For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Naranasan ni Paul lahat yan. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, gutom man o busog, di ba? Whether living in plenty or in want, I can do all this through Him who gives me strength. Amen? Kaya sana gayahin natin si Paul na kontento sa buhay. And 1 Timothy 6:6-10, ano sabi din dyan? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Kasi wala naman tayong madadala pag umalis na tayo, pag namatay tayo. But if we have food and clothing, we will be content with that. Kung may pagkain lang daw tayo at damit na nasusuot, maging kontento tayo doon. Di ba? Kaya nga, kung gusto nyo pa daw na maging kontento, di ba? Halimbawa, yung parang sa walang magawa sa buhay, yung parang, ano ba naman yun? Wala akong magawa sa oras ko. Ang tagal pa. Di ba? Kung gusto mo daw ma-appreciate yung oras, punta ka daw doon sa ospital, tapos tingnan mo daw yung nag-aagaw buhay na tao na 2 minutes na lang, mamamatay na. Di ba? Ma-appreciate mo daw yung longevity ng buhay mo. Di ba? Tingnan, kapag daw na, ano ba naman yan? Hindi ko na malaman kung ano isusuot ko. Di ba? Tingin ka daw sa mga pulube. Di ba? Na ni isa wala daw maisuot. And magiging thankful ka sa kung ano yung meron ka ngayon. Amen? Amen. Kaya sabi, tingnan nyo, those who want to get rich fall into temptation. Kung sino pa nga daw ang gustong yumaman, natutokso pa nga daw and a trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kapag mas maraming pera, mas maraming problema. Ika nga daw. Diba? Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil tayo naman tinuturuan niya. Diba? Tayo, pag maraming pera, kayang-kaya. Kaya nga, ako nung nakaraan, pinagpe-pray ko yon na Lord, bigyan mo na kami ng mga milyon. Pero may kaakibat na prayer. Pero Lord, kung bibigyan mo kami nun, ihanda mo yung mga puso namin. Ihanda mo kami mismo. Kasi minsan, may mga nagpe-pray na, Lord, bigyan mo kami ng milyon. Pero hindi pa pala handa yung puso. Di ba? Kaya hindi binibigay ni Lord. Kasi pwedeng yumaman, o kaya problemahin mo, saan ko ito gagastusin? Saan? Saan akong palengke pupunta? Saan akong mall pupunta? Di ba? Ilang cellphone ang bibiling ko? Di ba? Parang mga ganon. Kaya nga, naranasan ni Bishop yan Di ba? Nung nakahawak daw siya ng milyon, parang naiba daw yung isip niya. Kakaiba daw talaga. Kaya kapag nakahawak ka ng pera, pag-pray mo, na Lord, ganito. Di ba? May mga ganon Di ba? Yung parang nakahawak lang ng pera, nagkatrabaho lang, ayun na, nawala na. Di ba? Nawala na sa sarili. Di ba? Kaya nga nung nakaraan, nung last year, yung mga kinikare group ko dito, ano sabi ko sa inyo? Pag nagkatrabaho kayo at umani na kayo ng pera, di ba? Nagkaroon kayo ng pera at sweldo, wag lalaki ulo nyo. Di ba? Kailangan humble pa rin kayo. Di ba? Wag yung parang ang tigas mo na, yung parang feeling mo, kaya mo nang bilhin ng buhay ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, o kung sino man. Naintindihan? Di ba? Love of money is the root of all evil. Kaya, kung hihiling ka ng pera, dapat ready ka. Okay? Amen? Sa isip-isip, ako pastor, ready ako. Diba? Pero yun nga, kailangan, Okay, number 9, be thankful. Ayan. Sabi nyo nga, thankful. Sino sa inyo mapagpasalamat? Sino sa inyo mapagreklamo? Instead na mapagreklamo, dapat mapagpasalamat. 1 Thessalonians 5:16-18. Kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Never stop praying in all circumstances. Amen. Di ba? Kaya kapag halimbawa, pag Pasko nakatanggap ka ng huwag mo sabihin, mag na naman. Di ba? 1,000 na ang mag ko dito, pastor. Di ba? Pag nakatanggap ka ng alarm clock, di ba? Huwag kang magre-reklamo. Alarm clock na naman. Gising na ako sa magdamag. Diba? Yung parang dapat pa-thank you ka pa rin. Diba? Pag binigyan ka ng tsokolate na yung Toblerone, uy,
Di ba? Huwag mong kutyain na, ano ba to? Tingin mo ba sa akin pang Toblerone lang? Di ba? Pag binigyan ka ng Herschel, di ba? Hindi Hershey. Hershey. Di ba? Pasalamat mo pa rin. Di ba? Kasi makakaulit ka ng makakaulit. Ngayon kasi, ang kaya niya palang ibigay sa'yo, Toblerone. Di ba? Sa mga may, mahal sa buhay, o nanliligaw, di ba? O mag-asawa. Huwag mo namang kutyain, ano ba yan? Peke naman tong rose mo. Hindi mabango. Nagreklamo ka pa. Pasalamatan mo pa rin. And thank you. Di ba? Sa mga mag-aasawa dyan, i-appreciate nyo naman. Maging thankful kayo. Di ba? O sa mga, kunwari, sa mga light group, di ba? Kapag inanuhan nyo, niregaluhan kayo o kayo ang nagregalo, di ba? Pasalamat. Ano ba naman to? Ano ba naman tong light group leader? Ipit lang, oh. Dami ko namang ipit sa bahay, oh. Di ba, mga, naintindihan? Be thankful. Okay, sabi mga sa katabi mo, be thankful. Yan. Di ba, hindi yung, yung regaluhan ka ng TV, wala bang, washing machine? Diba, lahat na abusado. Diba, yung parang, sinama ka na nga. Diba, sinama ka sa, sa party, sinama ka sa handaan. O, maging thankful ka, wag mo nang, diba, kasi may mga tao daw, yung, tingin ng mali, diba? Tingin daw ng tingin ng baho, sabi ni Adlapis, pag tingin ka daw ng tingin ng baho, hanap ka ng hanap ng baho, buksan mo na lang daw yung imbornal sa inyo. 'Di ba? Tapos singhutin mo lahat. 'Di ba? Hindi yung 'di ba, tingin ka ng tingin ng baho, ng dumi, ng mali sa mga tao, 'di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mapagpasalamat. Tapos tingnan niyo to. Praise. Tingnan niyo tong tula na to, ang title niya, Forgive Me When I Whine. Ano ibig sabihin ng whine? Nagrereklamo? Crying. Wow, crying. Yan. Tama. Whine. Yan. Diba? Sabi dyan, Today, upon a bus, I saw a lovely maid with golden hair. I envied her. She seemed so gay. Ibig sabihin nito, masaya. And how I wish I were so fair. When suddenly, she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one foot and wore a crutch. But as she passed, a smile, "Oh God, forgive me when I whine. I have 2 feet. The world is mine." Okay? Next naman. And when I stopped to buy some sweets, the lad, yung bata, who served me had such charm. He seemed to radiant good cheer. His manner was so kind and warm. I said, "It's nice to deal with you. Such courtesy I seldom find." He turned and said, "Oh, thank you, sir." And then I saw that he was blind. "Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes. The world is mine." Next. Then when walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment. Then I said, "Why don't you join the others, dear?" He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. "Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears. The world is mine." Diba? Bingi pala. Diba? Kaya sabi nga dyan, with feet to take me where I'd go, with eyes to see sunsets glow, with ears to hear what I would know, I am blessed indeed. The world is mine. God, forgive me when I whine. Diba? Pinag-pray niyo na ba yan na, Lord, patawarin niyo ako kung nagrereklamo ko, kung nagko-complain ako. Diba? Ang dami ko palang dapat na ipagpasalamat. Intindihan? Diba? Pinagpasalamat mo na ba yung tenga mo? Yung ilong mo? Diba? Yung bibig mo? Yung iyong mata? Diba? Marami kaya ngayon hindi makalasa. Diba? Kaya salamat sa Panginoon, ikaw nakakalasa ka, nalalasahan mo ang mga pakla, ang mga tamis, diba? Ang alat. Diba? Pero may mga tao ngayon hindi makalasa, walang pang-amoy. Pero ikaw na may pang-amoy, diba? Naaamoy mo ang lahat, ang bango, ang baho, at kung ano-ano, pasalamat ka pa rin. Amen? O, igalaw ang mga kamay. Diba? Magpuri sa Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng Lamentations 3:22-23, "Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness." Sino dito naniniwala araw-araw may blessing si Lord? Amen. Ngayon, pag hindi mo nakita, ikaw daw ang hindi nakatingin.
ikaw daw ang may kasalanan kasi hindi mo tinignan. 'Di ba? Kasi andyan 'yan, titignan mo na lang. 'Di ba? Maging mapagpasalamat ka na lang. Kaya sino sa inyo kagaya nitong tao na to? 9 kasi sila sa bahay. Tapos syempre, it so happen na yan, sama-sama sila. Sabi niya dun sa pastor niya, "Pastor, nakakairita sa bahay, nakakainis. Ang sikip-sikip. Ano bang gagawin ko?" Sabi ng pastor, "May manok ka, 'di ba? Ipasok mo yung siyam na manok dun sa bahay nyo." "Ha? Ilan na nga kami dun? Sikip-sikip na nga." "Basta, gawin mo na lang." Di pinasok sila. Yung manok, balik siya sa pastor. "Pastor, ano ba naman yan? Ang sikip na nga, ang ingay pa." "Di ba? Ano bang gagawin ko?" "May baboy ka, di ba? Ipasok mo yung apat na baboy." "Pastor, basta gawin mo na lang gagawin, sinabi ko." Di pinasok si baboy. Balik siya kay pastor, 1 week after. "Pastor, ano ba naman yan? Ang ingay na nga, bumaho pa dahil sa baboy. Mas lang naiinis ako, nagagalit ako." "May kambing ka, di ba? Ipasok mo yung 6. "Ha? 6? Parang sa isip-isip niya, suntukin ko na kaya to si pastor. Grabe naman yung mga... Sabi niya, "Basta, gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo." Di ba? Di pinasok niya. Di ba? Kina next weekan, balik siya, "Pastor, parang ang miserable na ng buhay ko. Ano bang gagawin ko?" Ngayon, ilabas mo na lahat ng mga pinasok mong hayop. Di ba? Pagbalik niya ng bahay, nilabas niya lahat ng pinasok niyang hayop. Alam niyo ano sinabi niya? "Ay, salamat, ang luwag ng bahay." Di ba? Doon na siya ngayon naging mapagpasalamat. Di ba? Doon na siya naging appreciative, di ba? Sa mga kasama niya na tao, di ba? Na praise God, ang luwag ng bahay. And sino sa inyo ang ganon? Di ba? Na dahil sa kanormalidad na nang nangyayari sa buhay ay hindi na maging mapagpasalamat. Di ba? Dahil araw-araw mo naman kasama yung nanay mo di ba? Yung kapatid mo, hindi ka na nagiging thankful sa kanila. Pero kapag may nangyari, dun ka, di ba? Na magiging appreciative. So, pero sana, wag naman sana na yung may mangyari pa bago ka maging mapagpasalamat. Okay? And the number 10 naman, remove bitterness and anger. Kung gusto mo maging joyful, tanggalin ang mga galit sa puso at mga bitterness. Sabi ng Ephesians 4:31-32, "Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you." Kaya sabi mo nga sa katabi mo, alisin ang galit. Yan. Sino sa inyo ang goal nyo ngayon ay makabati ang lahat ng mga ginalit nyo? Nagalit sa inyo. Diba? Sana goal nyo yan kasi yan ang makakapag-maximize ng inyong joy sa Pasko. Taas ang kamay ng gustong nakangiti sa Pasko. Taas ang kamay ng gustong nakabusangot. Yan. Kung gusto mo nakabusangot ka, sige, samaan mo loob mo, magalit ka kung kani-kanino, magalit ka sa buwan, magalit ka sa driver, magalit ka sa lahat. Galit ka, di ba? And you will find out na, ay, ang lungkot ng buhay. Pero kung gusto mong sumaya, sorry ka. Di ba? Mag-sorry ka sa mga inoffend mo, sa mga inaway mo ng buong taon. Di ba? So, sabi mo sa katabi mo, bati na tayo. Okay? And 11, forgive. Ayan. Yun pa rin ang verse. Magpatawad. Di ba? Ika nga, ang pagpapatawad ay regalo mo kanino? Hindi. Bukod kay Jesus, regalo mo sa sarili mo. Yan. Kapag nagpapatawad ka, hindi naman yun ang binibigyan mo ng benepisyo Ikaw. Ikaw ang masarap ang tulog, di ba? Ikaw ang maganda, ikaw ang pogi ngayon. Kasi bakit? Nakapagpatawad ka. Dating hindi ka nagpapatawad, ang dami mong mga kinaka-stressan, ang dami mong guhit-guhit sa muka, di ba? Ang dami mong mga crinkles, at kung mukha kang crinkles, diba? At kung ano-ano, diba? Pero pag nagpatawad ka, ayan, aayos ang buhay. Gaganda ang araw. Amen? And last na lang, love. Ayan. So kung gusto mo ngang maging masaya, ma-maximize ang joy, magmahal. Okay? Sabihin sa katabi, magmahal. Ayan. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sa Tagalog, mahal kita kay Lord. And sabi ni C.S. Lewis, yung gumawa and sumulat ng Mere Christianity, sabi ni C.S. Lewis, do not waste your time bothering whether you love your neighbor
ang gawin mo, act as if you did. Bakit? Makinig. As soon as we do this, we find one of the great secrets. When you are behaving as if you love someone, you will presently come to love him. Yun pala yun. And if you endure someone you dislike, you will find yourself disliking him more. Sabi, if you do him a good turn, you will find yourself disliking him less. Di ba? Kaya pansinin nyo, kapag ang isang tao na pinagdesisyonan mo, mahalin, di ba? Ginawan mo pa rin ang mabuti, tingnan mo, ang ending, mahal mo pala siya. Pero halimbawa, ikaw magde-decide ka, kakamuhian ko to, di ko to papansinin, sasamaan ko ugali ko dito. Di ba? Ang ending, di ba? Hindi mo talaga siya mahal. Pero yun ang sinasabi ni C.S. Lewis, huwag ka na daw mag-aksaya ng oras, di ba? Naisipin pa na kung mahal mo ba tong tao o hindi. Diba? Act as if you did. Amen? Kasi love is a decision. Diba? Love is action. Diba? Nasa sayo yan. Okay? Lalong-lalo na sa mga taong kinakainisan. Ang number one na pangtanggal inis, lapitan mo, pag-pray mo. Tingnan mo, bago ka mag-closing prayer, in Jesus' name, amen, tanggal ang inis mo. Amen? Amen. Diba? O, pag-pray mo yung kapatid mong lagi kang binabato ng remote. Diba? Pag-pray mo, Lord, sige na, huwag mo na. Diba? Tingnan nyo, makikita nyo, mahal mo pala yan. Okay? And John 13:34 to 35 kasi, sabi dyan, so now, I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another kasi will prove to the world that you are my disciples. Paano daw malalaman ng mundo na disciple tayo ni Jesus? Kung nagmamahalan tayo. Okay? Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mong mahalin yan? Kaya. Okay? So last na lang, may kwento dito tungkol sa batang ang pangalan ay si Ted Stallard. Makinig kayo ha. Si Ted Stallard ay, kung totoosin, isa siyang estudyante na hindi gugustuhin. Alam niyo yun, nakakita na ba kayo ng ganun bata pero hindi pogi, hindi maganda, sakto lang. Hindi gugustuhin. Tapos, ang hina pa sa klase. Ngayon, kahit nga yung teacher niyang si Miss Thompson, enjoy pa. Next natin. Enjoy pa na bilugan yung mga mali ni Ted Stallard. Diba? Tapos, yun nga, kumbaga parang wala siyang paki sa nararamdaman ng bata. And napansin niya, nung gumawa siya ng mga report, kasi diba, sa mga teacher may ganun tayo, yung report card, tapos may mga remarks doon. Ito yung mga remarks ni Ted. Nung first grading, sabi dyan, Ted shows promise with his work and attitude, but has poor home situation. Maayos naman nung una, pero hindi okay sa bahay. Ito na yung second grading. Ted could do better. Mother seriously ill, receives little help from home. May sakit daw yung nanay. Third grading, ganito. Ted is good boy, but too serious. He is a slow learner. Slow learner si Ted. And his mother died this year. Yun, nung kaka-third grading lang ni Ted. And fourth grading, ito na yung remarks. Ted is very slow, sobrang slow na talaga, but well-behaved. His father shows no interest whatsoever. Tapos yung papa niya, wala pang ka-interest. And alam nyo ba, habang tumatagal, parang nagiging worse pa si Ted kasi naging malulungkutin na, tapos ang pangit na mga performance niya sa school. Ngayon, parang isang araw, dumating ang Christmas party, Christmas time, yung mga bata, binigyan nila ng regalo, yung teacher nila, si Miss Thompson. Ma'am, ito po yung mga gift namin. And si Ted may dala-dala din. Alam niyo kung ano yung dala-dala ni Ted? Ito, isang regalo na nakabalot sa brown paper na in-scotch tape lang. Kaya yung mga kaklase niya, nakangisi, natatawa sa regalo ni Ted. Ngayon, pagbukas ni Miss Thompson, nung regalo ni Ted, nalaglag yung bracelet na merong pangkulang-kulang na bato. Tapos, nakita niya na merong bawas na perfume doon na medyo luma na. Tapos kaya yung reaksyon ng mga bata, tawang-tawa.
parang pinagtatawanan nila yung regalo ni Ted dun sa teacher nila. Pero para i-silence, para mawala yung parang hiya ni Ted, ang ginawa ni Miss Thompson, sinuot niya yung bracelet, tapos in-spray niya yung perfume dito sa wrist niya. Diba? Ngayon, edi natapos ang Christmas party, umuwi lahat ng mga magkakaklase. Ang natira lang si Ted. Tapos maya-maya nilapitan niya si Miss Thompson. Sabi niya kay Miss Thompson, Miss Thompson, salamat po kasi nagustuhan niyo po yung regalo ko po sa inyo. Bagay po sa inyo yung bracelet ni nanay. Tapos nagkaamoy na rin po kayo ni nanay. Tapos maya-maya umalis na si Ted. Pero pakita natin yung picture. Yan, nung lumapit si Ted. Pero nung umalis si Ted, alam niyo ang ginawa ni Miss Thompson, iyak ng iyak talaga si Miss Thompson at lumuhod siya, tapos nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, patawarin mo ko sa pagiging heartless ko sa batang to. Patawarin niyo ko kung hindi ko siya nabibigyan ng atensyon, tsaka ginudge ko siya. Kaya alam niyo ba, kinabukasan, meron ulit silang meeting, pero iba na si Miss Thompson. Nag-decide na siya na lahat ng mga klase niya, na lahat ng mga estudyante niya ay mamahalin niyang lahat, whether sila ay fast learner, slow learner, well-behaved o hindi man. 'Di ba? Kaya nag-decide na siya. Kaya binigyan ng atensyon lahat sila, including si Ted. 'Di ba? And after, alam niyo, pagkatapos noon, lumevel up na si Ted, tapos wala nang narinig si Miss Thompson sa kanya. Pero isang araw, meron siyang natanggap na note o letter mula kay Ted. Ito ang sinasabi ni Ted. Dear Miss Thompson, I wanted you to be the first to know I will be graduating second in my class. Love, Ted. Ayan, top 2 siya ng klase. Alam nyo, after 4 years, may natanggap ulit siya na letter mula kay Ted. Sabi niya, Dear Miss Thompson, they just told me I will be graduating first in my class. Top 1 po ako. Ayan, I wanted you to be first to know. The university has not been easy, hindi po madali, pero nagugustuhan ko po, but I like it. Love, Ted. Diba? And alam nyo, after 4 years, sumulat ulit si Ted kay Miss Thompson. Sabi niya, Dear Miss Thompson, as of today, I am Theodore Stallard, a medical doctor. How about that? I wanted you to be the first to know. I am getting married next month, the 27th to be exact. I want you to come and sit where my mother would sit if she were alive. You are the only family I have now. Dad died last year. Diba? And alam niyo ang nangyari? Miss Thompson attended that wedding and sat where Ted's mother would have sat. The compassion she had shown that young man entitled her to that privilege. Sipin niyo yun, no? Na dahil sa pagmamahal na pinakita niya kay Ted, 'di ba? Nabigyan siya ng entitlement na umupo dun sa pwesto ng nanay ni Ted nung ikakasal na siya. And alam niyo ang lesson dito, every time daw na nagmamahal tayo, binibigyan daw tayo ng posisyon ng Panginoon ng reward o ng privilege na umupo dun sa gusto ng Diyos na upuan natin. Ano ibig sabihin ko dito? Naalala niyo yung kwento ni Ate Mer na pag daw pala ni-rewardan tayo sa langit, re-rewardan tayo according sa mga ginawa natin na merong pagmamahal. Okay? And ngayon, yung mga ginawa natin na walang pagmamahal, yun ang walang grade. Yun ang matutupok ng apoy. Pero yung mga ginawa natin na merong pagmamahal, merong compassion, yun ang maglalas forever. Amen? Kaya kung gusto nyo na sumaya ngayong Pasko, give love. Diba? Magmahal tayo. And we never know ano ang impact nito, diba, sa mga tao. Pwedeng yung dinesisyon mo na turuan, na bigyan ng oras, ng panahon, yung iwawantuan mo, diba? Someday, siya pala, diba, ay magiging doktor. Siya pala ay magiging engineer, architect. Siya pala ay magiging pastor. So, walang sayang. Diba? Kaya nga sa mga kids teacher natin dito, diba? Anumang klaseng bata yan, diba? Anumang klaseng mga bata o mga winawantuan nyo, tuloy lang sa pagmamahal. Diba? Kasi you never know nga ano man ang impact nito. Amen? Pero ang sure dyan, diba? Nasa dulo,
sasaya ka pag nagmahal ka. Kasi walang nagmamahal na hindi masaya. Di ba? Walang nagmamahal ng totoo na hindi masaya. Laging nagbabounce back yon, yung saya. Amen?